conducting such activities, the data that could be taken out of that could be related to the environment, military, or economic. Nakabantay pa rin ang Armed Forces of the Philippines sa mga aktibidad ng China sa Bajo de Masinloc ilang linggo matapos unang na-monitor ang movable floating platform, antena at mga bagong boya na inilagay sa loob ng bahura. Ayon kay Philippine Navy spokesperson Captain Marisa Martinez, naninindigan ang Pilipinas sa mga karapatan nito sa lugar batay sa 2016 arbitral ruling habang isinasagawa ang tinatawag na Whole of Government approach. Ayon sa AFP, posibleng magamit sa economic, environment at maging sa military purpose ang mga ginagawa ng China sa Scarborough Shoal. Any marine research conducted would provide an advantage information for one particular nation. So all of these can be used either for economic, for the environmental, or even for military purposes. Tinanong din ng AFP kung ang nakitang movable o floating platform sa Bajo de Masinloc ay posibleng hakbang para sa paghahanda para sa pagtatayo ng pier o anchorage. Pero ayon sa Navy, masyado pang maaga para maglabas ng konklusyon dahil patuloy pa ang pagmomonitor at pag-aaral sa mga galaw at aktibidad ng China sa lugar. It's very hard to speculate already as of now. That's why your armed forces is continuing monitoring it because we are of course studying it properly, investigating on it, on the movements, on the activities there. Tinanong din kung posibleng gumagamit ng echo sounder o mga kagamitan para sukatin ang lalim ng tubig gamit ang sonar at land surveying. Pero hindi ito direktang sinagot ng AFP at binigyang diin na hindi sila titigil sa pagdodokumento ng mga aktibidad sa West Philippine Sea upang maiwasan ang maulit ang mga pangyayari tulad ng nangyari sa Mischief Reef noong 1995. Again, we don't want to talk about our capability and our operations, but that will lead to our operational security. We will not let the same incident that would happen on the 1995, the Mischief Reef, where it was reported as a simple shelter and then later on became a military base. Binigyang diin naman ng political analyst na si Professor Renato De Castro na dapat unahin ng Pilipinas ang mga paraan na hindi gagamit ng puwersang militar sa pagtugon sa mga nangyayari sa West Philippine Sea. Ayon kay De Castro, kabilang sa mga hakbang na ito ang diplomasya, pakikipag-ugnayan sa mga kaalyadong bansa at iba pang aksyon na hindi umaabot sa digmaan. Everything vigorous, diplomacy, and of course, measures short of war. Talagang pwede lang yan, malakas yung ano natin if we get support from our treaty ally, the US, and even Japan and Australia. Ayon pa kay De Castro, mas lalakas ang posisyon ng Pilipinas kung may suporta mula sa mga kaalyadong bansa gaya ng Estados Unidos, Japan at Australia. Idinagdag din niya na kung may kailangang tugon sa mga nangyayari sa Bajo de Masinloc, mahalaga ang malapit na koordinasyon ng mga kaalyadong bansa at pagpapatuloy ng mga aktibidad na nakatuon sa pagpapakita ng presensya at pagtataguyod ng mga karapatan ng Pilipinas. Ayon naman sa AFP, nakahanda ang mga puwersa ng bansa na ipagpatuloy ang pagprotekta sa soberanya at mga karapatan ng Pilipinas. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.